Hello po, magandang umaga, hapon, gabi, saan man kayo, sa mundo o sa Pilipinas mga kaagapay. Kayo man po ay nasa liwanag o kayo man po ay nasa dilim right now. Inaabot ho kayo ng aming boses pero inaabot ho tayo ng pagmamahal ng Diyos. Welcome po sa programang God is Able na papakinggan sa FEBC Radio TV at maging sa Facebook Live. Bumabati ho tayo dyan. We have a very exciting discussion today from God's Word. Pwede ho tayo magkomento ng atin din ho mga opinions, mga interpretation at encouragement natin sa mga minamahal nating persons and families affected by disability. Based sa discussion natin today, bumabati din po tayo sa mga nasa YouTube channel ho ng 702 DZAS, FEBC Radio TV at maging mga partner television channels natin at iba't iba pang platforms. Alright, at ako naman po si Raquel Cambolandong and syempre importante pong malaman nyo ang ating mga contact information para naman po kung gusto niyo magbigay ng inyong comment, kung gusto niyo magtanong, pwede niyo po kaming ma-reach. Iba-iba yung ating mga numbers sa Smart 0999-223-5675, sa Globe 0916-296-6620. At syempre, may landline po tayo, local 8654332 o hindi, local 401. Ang God Disable po is a member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP. Hello, Pastor Paulo. Hello po, ako po pala si Pastor Paolo, nag-disable siya si Ate Raquel. At kamusta naman po dyan, Ate Raquel? Lasan po ba kayo? And kamusta po si Pastor Joseph at si Toys? Oo nga, syempre naman si Joseph dahil pastor ay nagpe-prepare ng message for Sunday. Si Toy ay nagpe-prepare para sa kanyang special number kasi siya ay mag-special number. Nandito kami ngayon sa aming bahay. Yan. Maganda kasi medyo parang uulan na. Mhm. Nani-neutralize na yung init. Yes, Mm. medyo nga po cloudy outside. Ano po kaya medyo Mm. gumaganda yung temperature. Pero speaking of things that warm our hearts, nakita ko parang may Yes. bumabati na congratulations kay Toy nung isang araw. Ano po ba yung binabati nila? Oo kasi nag-start siya mag-paint. Oh, thanks to Isa Trinidad, mga kasama natin to sa God is Able. Alam mo kasi, magkwento lang ako. Si Malu Chongson Ortiz, no, yan po ay isa sa mga hosting ko sa God is Able. Nung family camp, syempre ina-appreciate ko siya kasi nga, di ba, siya ay writer, photographer, at kung ano-ano pa. Sabi niya sa akin, alam mo, pag artist ka, dugtong-dugtong na yon. And tinandaan ko yon. Tapos ito naman si Isa Trinidad, talagang encouraging to, na ituloy. So, yun. Oo, excited mo kami sa susunod. So, iluwi niyo mga kaagapay, hindi lang ho pala ho magko-concert si Mm. Toy, mag-e-exhibit pa si Toy. Talaga Tama, ho, tama. God is able ho talaga. Amen. God is able indeed. Grabe. Ako naman magpe-praise report, Ate Raquel, kakagaling ko lang sa Angono kanina. Alam mo, sobrang nakakatuwa yung gift of Yeah. mobility na mahagi tayo ng assistive devices. Ako may dalawang highlights doon na guys ko Mhm. i-share para ma-encourage din yung mga partners and future Mhm. partners natin. Una sa Yes. lahat, Ate Raquel, tuwan-tuwa kami because there were more than 10 PBS students, PBS College of Mhm. Bible students na nag-akala nila typical summer mission lang pero sobra po na-immerse sila sa disability ministry. And na-bless na move sila. Sabi nga po nung isa, nung nagde-debriefing kami, sabi ng isang student na tumulong sa atin, this is Christianity. Ako Oh. natahimik ko talaga ako yung mga susunod nating pastor, worship leaders, evangelists, Oo. missionaries, administrators sa church ay meron na pong pananaw na ang paglilingkod sa may kapansanan ay bahagi ng pagiging mabuting Kristiyano. And pangalawa, Ayun. alam mo ito, kahit Mm-mm. si Kuya Rolly, yung ating wheelchair technician, nagulat. For, sabi niya sa talambuhay niya, sa kanya 30 years plus of experience, pangalawang beses pa lang niya makakita ng isang bedridden na dinala sa stretcher para umattend ng isang assessment event. Kasi usually, hindi sila lumalabas ng bahay. Mm-mm. And because God is good, at least, syempre, pag complicated case, dapat po, tinitignan muna ng health experts po yan. But nakakatuwa ho, meron naman tayong temporary na ibigay ho na maupuan niya for the meantime, bago ho siya ma-check up ulit. Pero yung natuwa kami at Rafael because yung Luke chapter 14, yung great banquet feast ni Lord, kahit Mm-mm. yung na bedridden, nakapunta sa church, nakakatuwa. Mm, mm. At may special slot para sa kanya, 'di ba? Oo. At itong sa Angonong ito, bagong partner church natin ito, no, ng Yes. God is able. Wow, dumadami na sila. Praise God. At ito pa Praying ha, din.
No, O go lang. naalala mo, present nyo yung, yung ministry ng God is Able sa Phoebia students? At itong mukha ay prutas na, bunga na, no? Nang ginawang yon. Wow, grabe. Amazing how the Lord honors our efforts sa God is Able. Thank At you, Lord. isa, thank you Lord indeed. At isa sa mga susi dyan na kaagapay, ano po, ano pa bang meron? Bakit po ba Mm. nakapag-experience ng amazing things ang mga ka-God-disabled partners natin? It's simply because nakita nila ang kanilang kapwa-tao, our neighbors in need, na affected ng kapansanan. And today, Mhm. Ate Rachel and Mm. I will have this Yes. special privilege. Medyo matagal-tagal na rin natin di nagawa, magkaroon ng Mhm. reflection based on scriptures. And today, inspired ho ng aming lead resource sa Building Lives Together module, si Dr. Jeff McNair, pagbate. At Mm. tayo po Hello. tatalakay po ng isang scripture ho na akala natin tungkol lang sa simple human relationship or just being a Mm. good person to another person. Pero ito pala ay may malalim na pakahulugan and ang application nito ay umaabot din sa ministry ng mga PADs or person affected by disability. Ate Raquel, handa na ba tayo maglakbay at aralin, lakbayin at i-apply ang Word of God today? Yes, at alam mo, very popular na story ito kung ikaw ay laking Yes. simbahan. Isa ito sa mga best Bible stories na naririnig natin. Ako, matagal ko nang naririnig ito, bata pa ako. Pero alam mo, nung i-apply ito sa my disability, mas lumalim, mas lumawak ang application pala nito, Pastor Paulo. Mas lalo ko na-appreciate ngayon. Di Oo, ba? kasi kung babasahin mo kasi siya kagape, parang simpleng kwento lang siya ng Ah, pang-araw-araw na buhay na may nakita kang taong nangangailangan. mm, Pero ito pala ay talagang sumasalamin sa buhay-buhay natin, anong puso natin. At ito pala ay mahalagang pananaw kung paano tayo magiging effective sa ministry, maging mm, mabuting Kristiyano. So, basahin mhm. ko na, Ate Raquel. Yes, Para sa please, Pastor mga Paulo. kaagapay natin, tayo ay pupunta sa Gospel of Luke. Diyan po yan Mhm. na-feature itong parable na ito, the kingdom of God sa Luke chapter 10, verses 25 through 37. So, bigyan ko kayo ng konting time mag-scroll sa cellphone o mag-flip ng mga pages. Ang Gospel of Luke po, meron tayong Matthew, Mark, and then Luke, the third Gospel, and then John. Ito yung mga accounts tungkol sa life and ministry ni Jesus Christ. And ang Luke po, the Gospel of Luke, ay may particular po na angulo kung saan nais po ng writer na si Luke, ano po, the physician, na palawakin ho ang mundo ng mga Kristiyano, palawakin ang kanilang mga mata at ang puso nila upang makita ang mga hindi nila kauri o katulad, mga non-Jews at kasama dyan ang mga Gentiles. Kaya nga tayo mga Pilipino ay naabutan ng gospel at dahil sa mga Mm, ganyang pananaw na si Jesus ay para sa lahat. Hindi lamang sa mga Hudyo o hindi lamang sa mga karapat-dapat o hindi lamang sa mga banal sa according sa religion at sa law, but for everyone who receives Him. So, basahin ho natin ano po. Luke chapter 10, 25 to 37. Basahin ko po sa wikang English. This is from the New American Standard. And behold, a lawyer stood up and put him, to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? And he said to him, What is written in the law? How does it read to you? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered correctly. Do this, and you will live. But wanting to justify himself, he said to Jesus, And who is my neighbor? Jesus replied and said, A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he encountered robbers, and they stripped him and beat him, and went away, leaving him half dead. And by coincidence, a priest was going down on that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite also, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan who was on a journey came upon him, and when he saw him, he felt compassion and came to him and bandaged up his wounds, pouring oil and wine on them. And he put him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. On the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper and said, Take care of him, and whatever you spend,
or more you spend, when I return, I will repay you. Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the robber's hands? And he said, the one who showed compassion to him. Then Jesus said to him, go and do the same. That is the word of God from the Gospel of Luke. Napakayaman, Ayan. napakaganda. Mm. Ate Raquel, mukhang sumasabog na po ang mga ideyas at inspirasyon sa iyo. Ano ang mga una mong napapansin at una mong parang pabaon sa iyong nabasa today? Oo, sa umpisa pa lang sandali hanapin ko muna sandali nawala yata ako. Ito yung sinabi ni nung nagtanong pa lang sandali. It started with verse 25 andito lang siya eh. Sandali lang po. Ito, Sige lang po. verse 27. And he answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. Usually kasi, di ba, parang ito lang ang turo sa atin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Parang natatapos lang doon. Pero may karugtong at napaka-importante. Actually, dito umikot yung context nitong kwentong ito. And your neighbor as yourself. Kasing importante pala yung pagmamahal sa neighbor at doon sa pagmamahal natin sa Panginoon with all our heart, with all our soul, with all our mind. Grabe, no? Very important. Karugtong siya. Hindi siya pwedeng Yes. mawala. Mm-mm. Tama po. Karugtong at katambal. Yun po yung Yes. dalawang commandments, the two greatest commandments ng Panginoon. He Mm, summarized mm-mm. all the commands of God into two. Love God, sabi nga ni Sister Raquel, with everything you have, everything within you, with all your strength also. But sabi niya, Mm, love your neighbor. Tama si Ate Raquel, hindi mo pwedeng paghiwalayin yun, kaya magkatambal mm, sila, two becomes one. It's mm, parang hindi tayo pwede magsabing mahal natin ang Diyos pero wala tayong pakialam sa neighbor o wala tayong pagmamahal malasakit sa neighbor natin. At sabi nga mm, niya, magkasunod yun. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo din ang iyong kapwa, ang iyong pong neighbor. Nakakatuwa, Ate Raquel. mm. Hindi imposible, hindi parang ah, napaka-unusual na we claim to love God, pero may maltreatment tayong ginagawa sa ating kapwa, no? When I say maltreatment, hindi naman talaga yung pang-aabuso, no? But yung mga simple disrespect, 'di ba? Yung pagiging passive sa kanila. And nakakalungkot kasi nga, ang hiningi sa atin ng Panginoon dito ay yung consistency. Kung talagang maayos yung personal relationship natin with God, kailangan pala yung relationship natin sa ating kapwa, maayos din. No, hindi pwedeng magkaiba no, Pastor Paulo, di ba? Di ba, Ate Raquel, minsan iniisip natin, paano ko kaya mamahalin ng Diyos? Diyos na Hmm. siya, di ba? So parang hindi naman niya kailangan mahalin para maging Diyos. Hindi na niya kailangan ng love natin. Pero sabi ng Diyos, binigyan tayo ni Lord ng privilege and command. Kung talagang mahal natin ng Diyos, paano? Paano natin mamahalin ng Diyos? Mahalin natin ang Hmm. kapwa natin. There is a very Ayun. human, material, and grounded expression of love. Minsan, iakala natin, I love God with thinking about God. I love God by praying to God, mentioning His names. I love God Hmm. by giving to the church. I love God by serving in a ministry. But we sometimes miss on the most fundamental expression of loving God. Ito po, katambal na ho ng loving God. Loving our neighbor. And dagdag ko lang, Ate Raquel, because in the context of Gospel of Luke and of course the parable sa Kingdom of God, love all your neighbors. Hmm. Walang itinatangi. All, kahit sino pa siya. Pero ang magandang tanong siguro, kasi baka ito tanong din ito ng iba, Pastor Paulo, I love God, I'm sincere, genuine naman ang pagmamahal ko sa Panginoon. Bakit may mga conflicts ako sa ibang tao? Paano ba yun? May inconsistency ba doon? Hindi ko ba talaga mahal ang Panginoon? Siguro masasabi natin, ang pagmamahal kasi work in progress yan, Ate Raquel, isang proseso. Sabi nga Oo. nila, no, to love is to experience love. Or, again, Mm, the word of God, we love because the Lord Jesus loved us first. So habang tayo po, lalo natin naintindihan paano magmahal si Jesus, natututo rin tayo magmahal tulad ni Jesus. And I think that very well applies sa parable of the Good Samaritan. Hindi kasi mm, natin love lahat ng tao, hindi natin nga feel
samahan lahat ng tao. Hindi natin Mm. gustong tulungan lahat ng tao. Hindi natin gusto kausapin lahat ng tao. Like, in a room, in a party, kahit man minsan Mm. family reunion, hindi mo naman feel kausapin, kamustahin lahat sila. But as we learn about Jesus' love for us, na hindi siya tumatangi, na kahit hirap siya, nagbigay siya at nagbigay siya ng todo-todo, unti-unti makikita natin ang applications ito sa buhay-buhay natin. So, kung hirap tayong magmahal sa iba, hindi tulad sa mga favorites natin o loved ones natin, then let us Mm. continue remaining abiding in the love of Jesus and to learn from Him. Follow Him and trust His Mm. love. Oo, ang makakatulong sa atin na ma-identify or siguro malaman talaga natin how much we love God ay hanapin natin kung sino tayo dun sa tatlo, the priest, the Levite, or the Samaritan. That would help us define who we really are as far as our love for God is concerned. No, maganda, maganda siguro Pastor Paulo, isa-isahin natin yung characteristics ng tatlong ito. Ang una is the priest o religious leader. Priest, syempre. Pag sinabing priest, simbahan yan. Ang workplace niyan o ang place of ministry ay church talaga. So, umiikot ang buhay niya sa things of God and for God and about God. Tama ba ako? Ganun talaga, di ba? Para mga pastor, ganun. And the other one is a Levite. Nung panahon na yun, ano ba ang mga Levite? Di ba ito ay parang mga professionals, tama ba? Sa context natin ngayon. Sila po ay part Uh, ng priestly order. So sabihin na lang po natin sa oo, church, sila po ay workers ng church din. workers mga Levites from the tribe of Levi. So parang mga workers din. So ang ibig sabihin, they are the ministers. Mga naglilingkod din sa simbahan. Sa context natin ngayon, iba-iba yung profile ng mga naglilingkod sa simbahan. May mga professionals, may mga young people, may mga bata, di ba? So if we're serving God, nandun tayo. Parang aligned sa profile ng mga Levites. At yung pangatlo, yung Samaritan. Outcast, di ba? Ang Samaritan noon. Hindi Ang sila mga like. ang mga Samaritan po at Hudyo, hindi ho maganda antagonistic Kasundo. relationship. Ang background kasi Mm-mm. ng mga Samaritano, sila po, if I recall the history correctly, ito po mga ninuno nila yung mga Jews, pero nag-intermarry sa mga Yeah, yes. conquerors nilang Assyrians, mga mananakop. Kaya naging parang half-breed ang tingin nila. Mas Mm-mm. mababang uri, hindi katulad nila, hindi purong Hudyo. And Yes. minsan nga, parang mas antagonistic pa tayo sa mga half-brothers, half-sisters kaysa sa mga strangers. At dahil siguro every time nakita nila yung mga Samaritano, nare-remind din sila of their failures, nare-remind sila of their painful Mm. history, and nare-remind din sila how they failed God. Kaya naman sila Disobey. pinarusahan. Yes, Oo. disobedience. Disobedience. Kaya their Oo. kingdoms were taken away from them was because of their disobedience, their idolatry. So, but it's a painful reminder for them, itong mga Samaritanong ito. Oo. So, maganda siguro, no, na yung tatlong ito maging salamin natin. Sino ba tayo doon? At makita natin, paano ko ba talaga minamahal ang Panginoon? Ako ba ay katulad ng priest na dumaan lang, tiningnan dumaan, Levite, ganun din ang ginawa. O yung Samaritan na parang, walang kwenta sa tingin ng iba, mababa sa tingin ng iba, pero siya pa talaga yung tumulong. Hindi niya lang ginamot, Hindi niya lang ginamot yung biktima, kundi talagang sinakay sa kanyang donkey, dinala sa isang pagamutan, sa isang inn, binayaran yung nag-provide ng care sa kanya at nag-promise pa na babalik ako. Grabe, no? Effort talaga. Ganon, nakita natin, Pastor Paulo, ang insight ko dito, Hmm. when we really love the Lord, yung sacrifice, is parang is a must, no? Parang or a given. Hindi pwedeng walang sacrifice, especially as far as caring for other people is concerned. Sobrang halaga ng sinabi mo, Ate Raquel. Paisip ka bigla eh. Sanay na tayo sa ministry, sanay tayo to do things for the Mm, Lord. We're part of various mm, churches, ministries, praise God. Pero hindi ka pala talaga nakapag-minister kapag hindi ka talaga nagbigay o minsan pa nga nasaktan sa mm. yung pagsasakripisyo para sa iba. Hindi ka pala talaga nakapag-minister unless you minister to the whole person. Yeah. Kasi, ito po, and to minister to the whole person, gaya ng ginagawa natin sa God is able, hindi lang naman yung kapansanan ang ina-address natin, pati ang kanyang Mm, buong pagkatao, relationships, ay kasama ho.
talaga ho it's costly. It talagang demands time and a lot of attention and affection. Hindi pala tinitipid ang pakikipagkapwa-tao at pagmiministeryo. Grabe no, yung sacrifice, if we're not willing to sacrifice for others, eh wala talaga. Di ba sabi naman ng Bible, whatever we do to the least of these brethren, ginawa na natin yun, parang sa Panginoon natin ginawa. So, as true believers, as true lovers of God, if you really love God, yung sacrifice. Pangalawang nakita kong insight dito, Pastor Paolo, yung willingness to be interrupted. Imagine, itong Samaritan, lahat sila may pupuntahan, napadaan lang naman sila. Pero, yung isa, ayaw ma-interrupt. Yung pangalawa, ayaw din ma-interrupt. Ito, willing siya na ma-interrupt. Tayo, di ba? Kasi ang mga schedule natin, structured na no? Andiyan na nakaplano na. So, ma-interrupt mo yan, may epekto. Ang tanong siguro sa atin, pag mahal natin ang Panginoon, willing tayong i-interrupt ang mga buhay natin. Ano? Oo, di ba? Talagang parte ho ng pagtitik ng cross natin ang denying of ourselves, denying our Yeah. convenience, denying our Mhm. agenda, denying our schedules, Mhm. denying our Mhm. comforts, denying our conventions para talaga That's umabot right. sa iba. Mm. Minsan yung interruption ng Panginoon para sa atin personal, because He wants to accomplish something. Kasi gustong engage din ng Panginoon how much we really love Him. Kaya He interrupts us, di ba? And sometimes yung pag-interrupt niya sa atin ay for the sake of others, katulad nitong ang victim, di ba? So, hindi naman para sa Samaritan yun eh. Definitely, na-interrupt. O kung may nakaschedule na siya kinaumagahan, interrupted ulit yun kasi babalikan niya pa nga. yung victim. Grabe. Sobra, no? Napaisip nga ako sa sinasabi mo, Ate Raquel, about holy interruptions. Meaning, minsan kasi pinagpe-pray, minsan ino-overthink na nga natin. Ba't kaya ini-interrupt or binibigyan ako ni Lord ng detour? Iniiba ni Lord yung schedule ko, even my seasons and direction sa life. Minsan, the answer to that is, so certainly we pray for wisdom and discernment. Ano ba will ni Lord? But certainly, sometimes yung will ni Lord, nandun lang sa susunod na taong makikilala mo. Nandun lang sa immediate circle of people sa paligid na dapat bigyan pansin mo. At certainly, nasa mga taong may pangangailangan na sa laylayan around us. The will of Mm. God is manifest in our relationships. Huwag natin kalimutan, hindi lang to yung blessing na pinagpipray natin or achievement for the kingdom of God. Our ministry, our Christianity is realized, our mission is satisfied, our call is fulfilled in terms of our relationship with our neighbor. Ito na naman yung That's point right. ng love God, love your neighbor. At minsan po kailangan lang natin buksan ang mata natin. Sino ba itong mga nakapaligid sa akin? Sino ba itong nakikita ko right now? Na dati hindi naman ganyan yung pagtingin ko sa kanya tulad ng mga may kapansanan. Baka doon, pinadaan-daanan lang natin sila. Certainly ako, Ate Raquel, baka ako yung priest or Levite dito dati before God is able, before kami dumaan sa disability, mag-asawa. Kasi busy ka sa ministry, meron kang mga taong kailangan Mm. kausapin, pakisamahan, Mm. syempre, napapagod ka din sa iyong immediate community, wala ka Mm. ng time, wala ka ng Mm. space, wala ka ng energy for the others, the lesser people sa mata mo o sa priority list natin, pero hindi pala ganun. Mahalaga pala Mm. sila at minsan dadaan tayo sa holy interruptions or holy detours para hanapin makita sino ba ang mga tunay kong kapitbahay at sino ba yung mga abutin ko. Minsan gusto natin mag-share ng gospel. Yung mga sinishare natin, ayaw naman tumanggap, ayaw mag-respond. Why don't we change our audience and expand our Mm. audience to include people na kailangan ng love ni Lord right now? Alam mo, yan din ang in-accomplish ng Panginoon sa aming pamilya through God is able. Kasi kami, syempre, si Toy ay meron ng disability. So, ang kami nun, before God is able, ang feeling namin, lahat ng effort natin, lahat ng resources natin, parang ilagay natin kay Toy para, lumaki naman siya, maayos naman ang kanyang paglaki at yung kanyang future. Pero nung kami ay na-involve na sa God is able, aba, ang laki pala ng gawain na ito. It's not about Toy lang pala, no? So, dito na ngayon papasok yung mas marami na tayong sacrifices na gagawin, interruptions na gagawin, just to make ourselves available. Kung pwede lang naman, bakit hindi? Kung may resources lang naman na pwedeng itulong, bakit hindi ibigay? So, yun, ano. Kaya mas maganda talagang ah, alam natin ang relationship natin sa Panginoon, how much we love Him. At talagang inclusive ito, no? Include natin lahat, kahit sino pa, lalo na yung mga walang kakayanan, katulad ng mga may disability.
At talagang bigla nga ako napaisip and also reflecting upon my life sa ministry as a pastor before Mm, disability ministry. Ano kaya nangyari sa Levite at sa priest? Ba't hindi nila napansin? O napansin man nila, ba't nilampasan lang nila? There must have been things or factors, yeah. spiritual but also personal, that keep us from seeing persons affected by disability or seeing our neighbor. So, sa case Mm. ninyo ni Kuya Joseph, ano ba yung reason bakit siguro sinarili nyo lang tong journey na to or hindi tayo naging easily as involved sa ministry na to before? Siguro kasi, una, wala kaming alam pang ministry na gano'n. Oo, na yung pwede namin maging family. Wala pa kaming awareness sa ganun. Pangalawa, parang feeling namin kulang pa. Kulang pa yung time namin, yung effort namin, yung resources namin para kay Toy. Parang maibibigay pa ba kami para sa iba? Siguro itong Levite, busy rin to, nagme-minister, di ba? Or baka meron pa siyang trabaho. Kasi kung professional nga siya, si priest naman, meron din talaga, di ba? Parang kulang pa yung time ko to serve the Lord. Kulang pa. May bibigay pa ba ako para sa iba? Parang sa context ng may disability, sobra-sobra na nga ang demand sa oras ko eh. Para dito sa mga regular tao, sa congregation, magsisimula pa ba kami ng ministry para dun sa mga may disability? Di ba, Pastor Paulo? Ganon. Ganun nga siguro, Ate Raquel, baka ganun din nangyari. Mm. I mean, lahat naman tayo may kanya-kanyang version, ano? Dahil nga, in our nature, hindi naman tayo natural na malapit sa mga nangangailangan, mga may hirap, mga may kapansanan, hindi naman tayo natural na malapit sa kanila. But then, sabi ko nga, maybe there must be a turnaround experience. And I guess that's why God Mm. is able is here. Tulad ng family camp, gift of mobility, kailangan magkaroon talaga ng parang eureka moment or breakthrough moment si God sa atin. Kasi minsan masyado nga tayong busy, nagmamadali, or masyado tayong prisoner of our own suffering, of our own journeys, na kailangan mag-breakthrough si Lord. And I guess doon papasok ang God is able at ang church to give us that, not Mm. only the teaching, but also the experience where we would really learn the heart of Jesus. Kasi like kami sa Mm. mag-asawa namin, yan, nagka-disability nga kami, pero inakap kami ng God is able, in-empower kami ng God is able, kaya tayo Mm. nasa radyo right now because ganun po ang tiwala ng God is able sa mga tulad natin. Kailangan natin po ng experience and I guess community that will help open our hearts na makita ang ating sarili at ang mga may kapansanan sa paligid natin. Alam nyo, kung merong disability sa pamilya nyo, like katulad namin ni Pastor Paolo, no? Kung sosolohin natin yan, ang bigat niyan. Ang bigat. Kasi feeling nga natin, kayong dalawa lang, kaming dalawa lang mag-asawa, kaming tatlo lang. Parang ang bigat, ano? Parang hindi sapat ang time, ang resources, ang effort. Pero alam mo, pag shinare mo pala talaga ito sa pamilya, like God is able, nagiging magaan because you're not alone. You're really not alone. Kaya yung mga family camp, ilo-look forward mo kasi yan lang yung time na parang, marirelease naman ako, magre-rest naman ako, marirefresh naman ako. Yun, mga ganun. Oo, tsaka maganda doon, Ate Raquel, hindi lang yung pamilya may kapansanan ang rest, pati yung church nandun, pati yung mga Yes. volunteers nandun. Kasi pati yung mga church members and volunteers like doctors, may nag-dentist pa nga no last camp natin, kailangan Mm, din nila mag-rest but also mag-rest together with us. Meaning, magpalitang buhay, palitang kwento, palitan lang na experience, even over a simple meal like lunch or even through mm, breakout discussions. Kailangan ho ang church ay malubog, ma-expose din sa ganitong klaseng mga experiences. Kasi nga po, guys, siguro ng priest at Levite, hindi naman nila alam, hindi nila mm, kinasanayan. Siguro mm. nabasa naman nila sa Old Testament yung patungkol sa mga may kapansanan, pero hindi po siguro nila na-internalize pa or hindi lang nila nakita or baka sabi nga na rin, baka masyado lang tayong busy sa mga ganap-ganap natin sa buhay. So again, we Ah, need breakthrough and also we need community. We need community po kung saan magsasama-sama ang church, may kapansanan at iba't ibang community friends and allies natin. siguro may straightforward question ako, Pastor Pao. Ano? Bakit nga ba ganun? Parang alam naman natin na nandyan yung may disability. Pero bakit nga ba parang wala? Especially mga churches. Kung awareness ang pag-uusapan, parang hindi naman na siguro yun ang issue because we're making them aware, of the special kind of people, no, and ministry. So bakit kaya? Minsan napapatanong lang ako, what is it about person siguro or an organization or a church? Bakit kaya? Pareho tayo ng tanong. So, totoo lang, Ate Raquel, and I wish I had the answers, but I guess this is really the Oo. question of the heart. The heart of the matter is kamusta ang puso ng mga Mm, kapatid natin? Because we go around the mm, country,
Speaking to pastors, hello po sa mga pastors Yeah. out there. We love you. We pray for you. Iba-iba yung sagot eh. Yes. Iba-iba yung sagot. Siguro nasa readiness din ng heart. Awareness is really important. But ultimately, yung kumbaga sa parable of the soil, yung kahandaan tumanggap kahit ng isang uncomfortable, difficult, radical message like disability ministry. And I guess, again, tayo kasing mga pastor, shepherds, may kinasanayan din tayo na interpretation of God's word. Minsan meron tayong traditions that get in the way. Minsan po, nakatingin tayo masyado po sa, kailangan masave yan, masave yan, masave yan. But what does salvation and healing really mean? So we keep teaching. We keep sharing for the advocacy. We keep educating po, informing, and strengthening po our church members or even our pastors who need to keep learning. Kasi po, ang kamulatan naman, pag tumanim ang kamulatan, kapag tinanggap po ang katotohanan, magbubunga naman po yan. But to answer your question, Ate Raquel, tuloy ho ang journey natin. I guess tuloy tayo sa pagtuturo. And siguro pakikipagkaibigan. We have to invite Mm. them. We have to invite fellow pastors. Family camp. Ba, sabi Mm. natin sa mga pastor, punta kayo, magdala kayo ng family dito. Iba pa rin yung makita nyo before nyo gawin sa sarili nyong lugar. Mm. Madali kasi, Pastor Pao, ano, na ma-involve sa ganitong ministry kapag meron sa pamilya mo, or sa kamag-anak mo, or siguro sa loob ng church mo. Baka madali-dali yun. Pero pag wala kasi yung mga ganon, hindi present, ano, yung may disability sa loob ng family, ng church, baka medyo mahirap kasi nga hindi maka-relate, hindi maka-identify, ano. Kaya maganda talaga yung ma-expose sila sa camp, ano, at least ma-observe lang kung anong saya na naidudulot sa mga taong lalo ng may disability. Di ba tayo kasi sa camp, mga nagtatrabaho din tayo, no, lalo Mhm, na mhm. Pastor Paulo, ano, pero Okay. sa atin, we work and at the same time rest, di ba? Kaya we Yes. really look forward to it. So sana marami pa. I think yan ang prayer ako personal. Magiging focus ko ito na maraming mga pastors and church workers na mag-observe sa camp natin. Pa talagang, alam mo yun, ma-receive nila yung, yung vision ng God is able, yung puso ng God is able. Grabe. You bring up something very important. Kahit wala pang family camp or program ang God is able sa inyong church, mag-invite kayo or kilalanin Mm, nyo or magtanong-tanong kayo sa members nyo. Everyone is affected by disability. 15% to 16% of the population has a clinical disability, meaning assessed, diagnosed, declared. Mas marami pang hindi ho assessed, declared ng mga kapansanan. May family members are affected by disability, neighbors are affected by disability, pastors, leaders, church members, brothers and sisters. Let's ask questions. Let's ask important questions. Bakit walang PAD kaming kilala? If mm. napakadami nila, at most likely nandyan lang sila sa community namin, bakit wala tayong kilala? That will lead to many answers kahit pa ho nag-aantay pa tayo mag-attend ng camp. Oo, naalala ko yung isang video ni John Piper, ano, sabi niya, talaga hindi ko makakalimutan to, see disability. See disability. Kasi hanggat hindi talaga natin nakikita yon, hindi tayo magkakaroon ng puso para sa kanila. Di ba ganun din ang Panginoong Jesus? He saw disability. Nag-take time pa nga siya dun sa blind, di ba? Talagang he stopped. Hindi niya dinaanan. Nakipag-engage. Ako, napakahalaga na mahabang diskusyon yan. John Oo. chapter 9, love na love ng God is Oo, able yan. love, love. When Jesus saw the So, blind person as compared mm, to when his disciples, tayong the church, saw yung may mm, kapansanan, naging teaching moment talaga yun. Naging teaching moment. Kasi gaya grabe. nga na sinasabi ko po ng orientation dyan sa Angono, minsan pag nakita natin ang disability, nakikita natin problema. But Oo. actually, sa mata ni Jesus Christ, pagkakataon sila. Pangarap silang kaya to pa rin ng Diyos. Nakikita natin burden, Lord Jesus sees us as a blessing. As a blessing Mm, made by God for the purposes of God. mm. Dito sa bagong church where Joseph is assigned, ano, as a pastor, meron ako nakitang may disability, lalaki. Adult na siya. Nung linggo, tinanong ko siya, kasi very faithful eh. Very faithful siya. Nandun siya every Sunday. Sabi ko, nasaan ang parents mo? Sabi niya, nandyan lang po. Sabi ko, gusto mo, puntahan natin? Imbitahin natin siya na umattending dito. Sabi niya, sige, sige, sige po. Kasi nakakapagsalita naman siya.
Kaka-encourage lang ano, kasi itong taong may disability, baka ito pang maging instrumento para yung kanyang mga magulang makakilala sa Panginoon. Kaya let's not limit them. Let's not limit them. Kasi pwedeng sila ang maging evangelist, maging missionary para sa iba. And that's not impossible with God. Praise God. Gusto ko lang i-extend yung sinabi mo, Ate Raquel, ah, kanina, no? Yung pinakita ni Jesus sa atin. Of course, kung gusto natin matuto paano maging mabuting neighbor, maging good Samaritan, matuto tayo kay Jesus. And of course, alam natin na ginawa niya sa cross for us. But sa buhay-buhay natin na Raquel, gusto ko lang, baka lang masarap din balikan, magbalik tanaw, magpasalamat sa Lord. Sino ang mga naging good Samaritan sa buhay niyo bilang pamilya na nagpakita ng love ni Lord Jesus sa inyo? Hmm. Um, ang dami actually, pero alam mo, talaga palang maiisip mo yung sobrang impact sa buhay natin. Yung panahon na we needed help the most pala, dun mo mababalikan yung mga tao kung sino yon. Marami yung ganito sa buhay namin, pero merong isang babae, napakagandang babae, a former flight attendant na naging ka-office mate ko. Nung time na yon, kada-diagnose lang nito nasa special education, pinasok na namin siya sa special education school, no? And syempre, pag sinabing SPED, talagang super mahal yan, ano? Oo, lalo na dito sa Metro Manila, therapies, grabing therapy. So talagang napaka-high maintenance ni Toy noon. Alam mo, there was this beautiful lady na, tapos ito pa ha, meron kaming business sa Bicol na bumagsak because of the two very strong typhoons. Wala kaming, pag ganyan kasi hindi kami humingi ng tulong talaga, nagpe-pray lang kami. In-approach lang ako nito. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, Rock, sabi niya, pambili ko talaga to ng shoes. Eh, syempre, dahil siya ay flight attendant, international. Alam mo kung magkano ang presyo ng mga shoes niyan. So sabi niya, pambili ko talaga to ng shoes, pero ibibigay ko to sa inyo para makadagdag sa pang therapy nito. Grabe, no? We didn't ask for it. Kaya hanggang ngayon talagang hindi ko siya makalimutan. Ang ganda-ganda niya na talaga. Lalong gumanda siya sa tingin ko. Kasi nung panahon na we needed it the most, we didn't ask, pero ginamit talaga siya ng Panginoon. Maraming mga ganyan akong kwento, ano. So makita natin dito sa kwento ng The Good Samaritan kung kailan napaka-helpless ng victim. Hindi nga siya makahingi ng tulong, di ba, Pastor Paulo? Hindi naman nasabi, no? Nabasa nating kwento na humingi siya ng tulong. Hindi niya na kaya yata na humingi ng tulong, pero merong isa na nakakita kung ano talaga yung need niya. Galing. Gusto ko suportahan yung sinabi mo na hindi na kaya makahingi ng tulong. Parang kwento na maraming may kapansanan yun. Parang kwento rin namin mag-asawa yun. As a pastor and pastor's wife, may mga bagay na hindi mo basta-basta masabi. Or tingin mo hindi mo na kailangan sabihin. Siyempre, maliban na lang sa yung small group, sa yung family. Pero sa congregation, sa ministry, you try to balance din. Balance yung mga ganun ba. Pagdating sa amin, siguro it's not more, it's marami rin naging good Samaritan sa amin, pero siguro it's more of yung mga naging ka-journey namin sa church at sa God is able, who have seen me and my wife, not as a pastor and pastor's wife, not as executive director and the wife of the executive director, but as persons affected by disability. Makita kami not only for disability, but being a person, wonderfully made in the image of God, called to serve with you in the body of Christ. Napaka-patient at gracious ng aming home church. They know our story, they know our limitations, they know our vulnerabilities. Napaka-gracious din ng ating God is able team. Siyempre, I'm sure ayaw niya na hindi na, alam niya hindi na kailangan banggitin pero I would gladly mention his name in public, si Sir Moses po talaga. Mm, Ang mm, team natin sa God is Able, napakagaan kasama, napakasarap kasama because we are each other's good Samaritan. We are our brothers and sisters keeper. We are our neighbors. At marami na rin siya tayo kilala organizations, NGOs, pero sa God is Able, litaw na litaw yung compassion, yung heart of compassion. So I thank God for the church family, for the God is Able family. Kasi kami,
Yung sabi ko, hindi namin kailangan o masabi lahat ng mga pinagdadaanan namin. But even without hearing it, you feel us and you're gracious and very patient towards us. So God bless you. Yeah, grabe ano. Pero alam mo, ito din siguro warning para sa atin kasi minsan may mga ine-expect tayong tao na sasaklolo sa atin or magiging sensitive enough para makita yung ating pinagdadaanan. Kaya lang minsan hindi sila, no? Sila and we get so frustrated. Yung hindi natin ine-expect, yung pa talaga, yung magbibigay sa atin ng tulong. Di ba, yung kwento nga nung priest, nung Levite, parehong mga religious workers in the church. Pero tingnan mo, yun ang parang ine-expect kasi natin una na magbibigay ng tulong, di ba? Pero hindi. Ang point ko, hindi naman po lahat ganon. Hindi lahat ganon. Kaya lang, ang sa akin, talagang may gagamitin si Lord, na magmi-meet ng need natin at that very moment, kung kailan natin kailangan. So, siguro sa atin, lalo na tayo merong disability sa pamilya na ine-expect natin na siya ang makakatulong pero hindi naman pala. So, bawasan ang expectation. Kaya talagang sa Lord tayo hihingi at ang Lord na ang bahalang gagamit kung sino man yan. Tama yun, Ate Raquel. Minsan nga po sa church pa ko nanggagaling yung ganun, hindi Yeah. makaintindi, hindi Mm. makatanggap, hindi makapag-extend ng grace at mercy. So, alam din namin mag-asawa yan. I mean, I've heard many stories of PADs kaya wala sa church. It's because of the church or rather the church members. Sometimes even church leaders, ano po, especially sa issue, for example, of mental health. Mm. Kasi it's an invisible disability, hindi mo siya pansin. You think the person's functioning well, so you expect things about a person. Siguro kung tayo may kapansanan, maging realistic sa expectations natin of others, dapat din siguro yung mga typically abled, magkaroon din ng adjustment of expectations towards other people na nakikita natin. Huwag tayo masyadong, huwag natin masyadong hanapin yung sarili natin sa iba. Even as Christians, minsan kasi yung hinahanap natin, syempre, we should strengthen, encourage one another. Iron sharpens iron, we disciple each other. Pero yung pagiging Kristiyano ho ng ating kapatid, may progreso din po sila, may proseso din, at may mga hangganan din, at may ginagawa din si Lord sa kanila. So if may mga umaattend sa church natin na mukhang hindi makasabay sa atin sa pakikinig sa preaching because nagtatantrum, or baka, tingin natin floating around, may sarili kong ginagalaw ang mundo, or meron tayong kinakounsel at parang hindi ma-absorb yung kinakounsel natin at parang napuprostrate tayo, or pag nakita ho tayo po ng tao may kapansanan na share natin ng gospel, tumanggap kay Lord, pero parang hindi pa nag-grow, nagmamature, hindi pa lumalabas ng bahay, kahit may wheelchair na, ayaw pa magtrabaho, stuff like that. I-adjust din natin expectations natin towards them. Empathy ho ang tawag dun. Ilagay natin ang sarili natin sa kanilang kinalalagyan. At tayo namang may kapansanan, we should also din naman do our part. Ilagay din natin ang ating sarili sa mga nag-aalaga sa atin na may Mm-mm. kanya-kanya tayong paghihirap at in that shared understanding, magdamayan, magtulungan po tayo. And yun lang, empathy lang would really improve the family and certainly will improve the church. Isa sa talagang sobrang learning ko sa God is Able, sa mga ginagawa natin, yung it's the environment or the people around us na supposed to be mag-a-adjust, lalo na kung merong disability. Kasi we cannot expect them to adjust. Di ba? Ang isang may disability na nagtatantrum, hindi mo naman pwedeng sabihin, tumigil ka. Alam mo, hindi, i-adjust mo talaga yung environment. So, napaka-challenging nito and many people, hindi willing na gawin ito, Pastor Paolo, to make the adjustments. Kasi nga, may mga expectation na tayo, lalo na sa loob ng church. Sa church, dapat ganito, dapat ganyan. Paano nga naman, pag na-disrupt, iba yung order, naging disorder. Yung mga Yun, tinatell, kaya, that's such a very, I mean, as a pastor preacher, that's something very, palaisipan siya sa akin. Kasi tinasabi natin sa mga pastors, di ba, sa mga church leaders, paano kung nagpe-preach kayo, may mag-tantrum? Willing ba kayo na ma-interrupt ang inyong well-prepared at very mm, solemn na preaching at preaching environments? But yung tanong na yan, pabalik-balik yan kasi
Okay, one time, maging gracious ka towards sa nagtatantrum. How about the next? O kaya, what if patuloy siya nagtatantrum during your preaching? Anong susunod mong gagawin? Mm. Magka-clear ng throat ka ba sa mikropono? Titignan mo ba ng mata mo yung magulang? Makikindat ka ba sa marshal o sa usher para to do something about it? Pati dun no? It's really a journey of the heart. And I guess going back to what you said, yung mga taong inasahan natin na hindi nakatulong, balik talaga sa puso ng bawat isa. I Mm. mean, sabi nga ni John Piper din, we can make mistakes in this ministry, pero ang mahalaga tama ang puso natin. So Yeah. I would rather magkamali tayo, pero with the heart of wanting to understand and wanting to reach out sa may kapansanan. Oo, totoo yun. Ano? Ganda nung sinabing yun, ano? Na talagang nagkakamali tayo sa mga behavior natin, sa action natin. Pero pag tama ang puso talaga, yung puso pa rin ang magre-redeem eh. Yung pagiging totoo ng puso, yun ang magre-redeem ng mga maling action natin, ano? And mga behavior. O, di ba? Alam nyo, may suggestion po ako. Kung hindi nyo alam, lalo na yung mga pastors na mga nagpipreach, kung hindi nyo alam kung paano i-handle yung mga ganyang distractions, attend po kayo ng camp ng God is Able. Ko alam ko, na-amaze talaga ako sa ilang beses ko ng pag-attend ng God is Able Camp. Na-amaze ako kung paano hindi na-disrupt ang ating program. Kasi structure din ang program natin, di ba? Sunod-sunod. Tight ang ating programs. Imagine, ewan ko ba kung bakit hindi naman nadi-distract. Wala naman kaming nami-miss. Saka parang lalo pa nga gumaganda yung program. The more na nadi-distract siya, na-interrupt siya, the more na nag-iiba siya. And Oo. I guess that simply means si Lord na talaga ang nangingibabaw at nag-override at overripe ng Oo. preparations at ng journeys natin. I guess the Lord, Oo. the more we feel, the more we sense that this is the Lord's work, the better for us. The less in Yeah. control we are, the more in control the Oo. Lord is, or at least demonstrably so, the better for us. Oh, yeah, and how the Lord gives wisdom and sensitivity to those who are in front. Mapa-MC man yan, mapa-host, nagpipreach, ano, kung paano din binibigyan ng Lord ng wisdom na i-handle yun. Hindi naman yung mga host na yan or nagpipreach na yan ay parang passive na parang walang nakikita. Hindi eh. Ewan ko eh, pinapansin naman pero talagang beautifully done lang na hindi ka ma-offend kung ikaw ang magulang ng person with this may person with disability na yon, hindi ka ma-offend, hindi ka masasaktan and you'll never feel left out. Yun yung maganda eh. Talagang safe space ano. Yes. Kaya Yung basics lang, yung fundamentals lang. Safe spaces, mm, empathy, even if we make mistakes, asama sinabi ni Ate Raquel, yung puso naman lumalabas. mm, It's also a word of caution to us. Ang laman ng puso natin, lalabas. Disability reveals our hearts. Church disability will reveal the heart of our churches. Hindi mo man sabihin, makikita sa mata mo, makikita sa kilos mo. Ate Raquel, I was speaking to a group of young adults sa Quezon City at may so happen na may isang nasa spectrum na young adult na siya. This is a young adults fellowship who was responding to, at a certain 2 to 3 minute juncture, dire-diretso, he was responding to parang every point I was making mhm. out loud. To the point na medyo nagsaside eye na yung mga kapwa niya, young adults. But I praise God, walang nag-clear ng throat, walang tumayo Mm, para bulungan siya. Hinayaan lang siya to react to me because for one, he was reacting to the message. Hindi naman yung kinokontra. He was actually affirming the message by repeating my point. And baka nakakatulong pa nga oo. sa mga katabi niya, mas naririnig from his voice. But at the same time, it was encouraging to me na okay lang, tuloy ka lang, salita ka lang. Eventually, nagsettle naman siya. At Mm, eventually, nagsettle naman siya, natapos yung message. Sabi mo, natapos yung program, gumaganda pa yung program. But meron palang naka-observe din how they mm, responded, how I responded, at tumanim sa kanya. Made an impression sa oh, kanya. And kahit mag-orient ako na mag-orient about disability ministry, it will boil down to how did I treat the last PAD I encountered and somebody's watching. So, mm. puso talaga. And hindi ito concepts, ano, Pastor Paolo? Not concepts, not information. Hindi eh. It's really the how of the matter. It's how we treat these people with disability that would really reveal our heart, what's in our hearts. Hay nako, grabe. Ang dami natin pwedeng pagkwentuhan tungkol sa mga ganyan, ano? Attend po kayo ng camp talaga. Kasi doon yung makikita. No? Kasi imagine mo, 3 days yun. Kung volunteer ka, 4 na araw yun. So makikita mo talaga yung dynamics ng isang, ng isang programa, ng isang event, ng isang camp.
na may mga, na majority ay may disability. Kapag pray natin, Ate Raquel, yung tinapos yun ni Edna na disability ministry course, talagang high time talaga to discuss disability, even in churches. Yung awareness, nawa ito yung mag-lead to sensitivity, yung sensitivity mag-build ng empathy, at empathy mag-build ng compassionate response. The way of the Lord lang, His heart is filled with compassion. His heart is filled with compassion towards the sheep. Um, Kasi ang God is able is in a very important platform right now. Pag-pray niyo po ang God is able, mga kaagapay. This June, we'll go to Mm. Davao. So the time of this recording, May pa lang ngayon, but we will be given po a special privilege po dyan and honor, but also a responsibility na maging boses po ng mga may kapansanan, at least in the Christian evangelical world. Ano po. Mm. Tayo nasa FEBC, nasa ATS po tayo, sa PBS po, kasama natin Mm. sila kanina, we're praying for them. Napakalaki ho ng mga binibigay na plato sa atin, Ate Raquel, and pag-pray natin, the Lord will give us the right, not only the right material, nandiyan naman yung module, nandiyan yung health, nandiyan yung Johnny Erickson book, but also Mm. number one, the right people who will share the message, who will advocate, mga teachers, faculty Mm. natin, mga tulad po ninyo, advocating in your churches. Mm. And I guess, mahalaga lang yung, again, yung puso natin, hindi tayo ma-overwhelmed ng, Mm. na, Lord, wag natin pakalimutan. Lagi namin pinag-uusapan ni Sir Moses ito. Wag nating malimutan na ministry tayo ng simula at Mm. ministry tayo magpapatuloy. What do I mean by ministry? We're a Christian ministry. Our heart is the heart of Jesus. Our heart is to serve. And that's it. Mm. Kung tayo man ay mabigyan ng platform, kung mas marami man churches ang maging partners natin, kung bumuti man ang buhay na may kapansanan because of God is able, or glory to God, but we are a Christian ministry. And we will be our brothers and sisters keeper. Yeah, and we're here to support the local church, 'di ba? Specifically, para dun sa mga may disability. Kasi meron 'yan eh. Meron 'yan sa mga simbahan, 'di ba? So please allow God is able po ano na maging katuwang ninyo because we are not a church, we are a ministry. So we would like to help strengthen the church by, taking the lead as far as ministry for disability is concerned. Magkakatulungan po tayo, magkakatulungan talaga tayo. May isa pa nga tayong ginagawa dyan, Ate Raquel, parang PAD Sunday. Tagalan natin din man nagagawa to sa ibang churches. But if there's a church listening to this, actually, ang pinaka malapit na nagawa nating something like Advocacy Sunday was sa Capital City Foursquare. It was part of their Mm, anniversary celebration. anniversary. Tayo nagkaroon Mm. ng pagkakataon magsalita ho doon. But if you'd like, we'd like to come into your church and bless you with the message of the word. Itong pinag-uusapan natin, Mm. marami pang scripture, John 9, Luke 14, Mark 2. Let's speak about the Lord's heart for disability. Why don't you just offer one of your Sundays and kami ho, gagawa ng program for you. And mamaya, to Mm. that, dyan ho, maglabasan ho yung mga PADs na dyan lang pala. O feeling nila, nakita nyo na sila at napansin nyo na kaya ho magtataas sila ng kamay nawa tumanggap kay Lord at maging Mm. part ng ministry ninyo. So maraming ways if nakikita natin sila. Yes, at kung hindi pa po kayo naimbitahin ng God is able para humarap sa buong simbahan, pwede naman po siguro yung pastors and leaders of the church. Kung gusto nyong malaman muna kung ano talaga itong God is able. So nandiyan po si Sir Moses, si Pastor Paulo, si Peggy, na makakatulong po na maipaliwanag sa inyo. Oo. Kasi importante pong alam nyo kung ano ang pinapasok. Ano, di ba, Pastor Paulo? Ayan, pero ano Oo. nga ba napasok natin? Ate Edna, ano Basta nga ba itong pinasok natin? napasok natin. Basta alam ko maganda itong napasok namin. Maganda to napasok natin. Ano po, talagang kita sa ngiti namin, ano po, ito yung radiance ng glory ni Lord na ginawa lang ng Mm. regalo niya sa buhay-buhay namin. Ate Raquel, Mm. wish we had more time. Scripture is rich, but time is up. Nga, lagi tayong limited ng time. Pero okay lang. May next time pa naman Yes, lagi. may next time po tayo. Isang patunay lang na marami ho ang scripture from Old Testament to New talaga may sinasabi tungkol sa persons affected by disability. Ate Raquel, maraming salamat for your rich insight. Sabi ko nga kanina, no, wala naman tayo pong list of questions but we just spoke from the heart. Ano po, let the Holy Mm. Spirit lead and napakayaman ng usapan natin. Thanks also to you.
Yeah, you're welcome. And ay, nako, ang saya lang na laging makapag-share and syempre makapag-interview din dito sa God is Able program. Edna, ang ating interpreter. Nako, thank you sa'yo. Thank you so much. Ayan, mga kaagapay, natapos po ang halos isang oras. Nawa ho, na tayo ay hindi lamang ho nakapagbasa at nakapag-usap ng scripture, nawa naging buhay ang salita ng Diyos at minabot tayo. Ngayon naabot tayo sa mga may kapansanan. Ito ang programang God is Able, Servisyong PWD. Ako po si Pastor Paulo Sanchez At ako naman po si Raquel Camolandong. Tayo po ay naniniwala dito sa God is Able. From, from tama ba? Disability disability to to possibility. God bless possibility. you po. Maraming salamat. God bless you. Thank you. Thank you, Thank you. Edna. Bye-bye.